Mga ipokrito lang kayo. Mga pastor ng born again. Ngayon, meron silang pinagbabatayan sitas na iniloloko ang mga miyembro. Hindi sinasabi ang totoo. Basahin natin ang 2 Timoteo 2:24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Nasawaying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. Ayon, ang liwanag, ano? Kanino ka hindi makikipagtalo? Ha? Hindi ka makikipagtalo sa kapatiran, sa inaakay mo. Yung sumasalangsang, yung nagkakamali. Hindi ka makikipagtalo ron. Kasi si Timoteo, ministro yan sa iglesia. Ang sabi sa kanya ni Pablo, kung uumpisahan mo sa 2:23, ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Sabi niya, tanggihan mo yan, yung mga usapang walang kabuluhan at hangal, na yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Ang alipin ng Panginoon hindi nararapat makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo. Kanino ka maamo? Hindi ka dapat makipagtalo. Hindi doon sa tinuturuan mo ng aral sa mga miyembro sa iglesia ito, sabi ni Pablo kay Timoteo, nasawaing may kaamuan. Ngayon, maamo ka sa kapatid na kasama mo sa iglesia. Maamo ka ron, sasawayin mo siyang may kaamuan pagka siya'y gumagawa ng mali. Sabi, sawayin may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan, ang sabi niya, para sila'y makawala sa silo ng dyablo. Ang sabi, nabumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Yan ay pagkikipagtrato sa iglesia. Inaakay mo yung kapatid, tinuturuan mo. Nagkamali, huwag ka makikipagtalo sa kanya. Anuhan mo siya, pangaralan mo siya, paalalahanan mo siya. Hindi dapat sa iglesia, ang tayo-tayo magtatalo-talo, magkakapatid. Mali yun. Pero sa labas ng iglesia, meron kang kakabakahing mga aral na mali. Meron kang maririnig na pagliligaw sa iglesia, totoo, sa labas. Kaya, hinaharap ng mga apostol yun. No? At yung ipinagbabawal na pagtatalo, kung yan ang akala ng mga born again ni diskusyon yan, iwasan mo yung pagtatalong walang kabuluhan. Ang sabi, tanggihan mo ang usapang walang kabuluhan at hangal. Pag sinabi mong walang kabuluhan at hangal, pag-usapan ng kalagayan ni Kristo, tao ba si Kristo? Pinagtatanggol kung hindi tao. Kung mapasigaw ako, masama ba yun? Niloloko ka nung mga nagtuturong si Kristo'y tao lang? Ha? Malaking kalokohan yun. Sabi mo si Kristo, tao lang Wala pang ang mundo, meron ng anak ang Diyos Wala pang mundo, may anak ng Diyos. Yun nga ang naging Kristo at Panginoon ng isugo sa lupa. Tapos sasabihin mo, tao. Wala pang ang tao, wala pang ang mundo, meron na nun pinipilit mong tao. Tututulang kita. Yun, kaya dumadating ang pakikipagtalo o diskusyon o debate para ipagtanggol mo yung katotohanan. Hindi nyo ba alam na ang mga eskriba nung araw at mga pariseo tagapagtanggol ng kautusan? Bakit ba tinatawag silang tagapagtanggol ng kautusan? Meron kasing tumututol, kaya ipinagtatanggol yung kautusan. Basahin natin yung tagapagtanggol ng kautusan. 6:9 ng Gawa. Datapwat nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga libertino,
at ng mga Sireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga-Cilicia, at taga-Asya, na nangakipagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Kita mo, si San Esteban, yung kauna-unahang sinasabi nilang Katoliko, Christian martyr. Si San Esteban, isa sa mga napili ng Panginoon. Nilabanan ng mga Libertino, mga Sireneo, mga Alejandrino, mga taga-Cilicia, taga-Asya, nakikipagtalo kay Esteban. Nakikipagdiskusyon. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Anong laban yan? Laban ng espada? Hindi. Laban yan ng salita. Diskusyon yan. Hindi sila makalaban sa karunungan at espiritu na ipinangungusap ni Esteban. Ano ang ginawa nila bandang huli? Puntahan natin yung huli. Doon sa punto na at ang nangyari sa naging resulta ng diskusyon sa 7:58. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato at inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nangagngangalang Saulo. Tuloy. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Kita mo, si Esteban namatay sa diskusyon. Nung hindi manalo itong mga tarantadong kalaban niya, pinagbabato siya, nilabag sa labas ng bayan, saka pinagbabato. Patay si Esteban. Saan? Sa debate. Bakit? Bawal ang debate? Ba't makikipagdebate si Esteban kung bawal yun? Ba't makikipagdebate si Pablo? Hindi nyo, mga born again, niloloko nyo miyembro nyo. Kaya lang ayaw nyo makipagdebate, hindi nyo kasi kayang patunayan yung born again ninyo. Mga pastor na manluloko. Yan. Yan ngayon ang inyong Yan ngayon ang inyong puntahan at makakatiyak kayo. Makakakita kayo ng milagro ng demonyo, pambubola ng demonyo para makuha ang pera nyo at ang ikapu ninyo.